may I add one more thing lang po. Kanina, gusto akong ipa-disbar. Sorry. Okay, ganito yun. Sabi ni Congressman Paduano, is she a lawyer? Malamang, kasi attorney Trixie Angeles yung nakalagay dun sa ano ko. But sige, at dahil abogado ko, at hindi daw ako umattend sa hearing ngayon, sa inquiry ngayong araw na ito, patitignan daw niya sa legal ng House kung pwedeng mag-file sila ng disbarment case sa akin. Walang tanong kung ako po ay lumabag sa Code of Ethics ng mga abogado dahil ito po ang grounds for disciplinary action namin. Idinudulog ito sa Korte Suprema. Iniimbestigahan ng IBP. Pero sa kanilang pagsasalita, akala mo sila yung nagpa-disbar sa akin. Parang, okay. So, ang punto lang po dito, the only reason na pinatitignan nila yung item na yon ay dahil abogado ko na hindi dumating sa kanilang pagdinig. Dahil walang ibang abogado dito sa mga hindi dumating, naging special target ako. Dahil may vulnerability. The mere fact na abogado ko, apadisbar natin yan. Dahil hindi ko daw sila nirespeto. Ang problema din po dito, ang definition nila ng respeto ay slavish obedience. Hindi po respeto na mutual. Gusto nila, ang sabihin nila, kahit invitation yan, ang basa dapat natin dito ay command. Sorry po, kasi dahil ako po ay gumraduate with a degree in linguistics sa University of the Philippines, ang pagbasa ko din, tulad ng ibang abogado, ay precise. So, pag sinabi po nila kasing invitation, ang iniisip ko, pwede kong tanggihan. Dahil ito ay voluntary. Kung sila po ay nagpadala ng sabpina, ibang usapan yon. Gayunpaman, kinokongratulate ko po si Congressman Paduano dahil ipinaaral niya sa legal ng House. Ito po ay step in the right direction. Kasi nakikita ko ang ibang galawan sa ibang mga committee, parang diretso na dun sa wala nang due process, etc. Step in the right direction lang. Hindi ko sinasabing tama sila. So, ibibigay namin. Lahat kami dito, I don't think any one of us means to disrespect the House. Ang ginagawa lang namin dito ay pinaglalaban yung karapatan namin magsalita at magpahayag. Hindi po kami naghahanap ng sakit ng katawan. Pero, kung yun po ang ite-threaten nyo sa amin, sakit ng ulo, sakit ng katawan, isa lang naman mensahe namin dito. You don't scare us. Sa araw-araw ba naman, nung nag-decide kami maglagay ng saloobin sa social media, automatic yun, tinanggap namin, mababash kami. Noong 2016, nung nag-decide to throw my support behind the candidate named Rodrigo Duterte, alam kong maraming maaasar at hindi lang asar. I lost so many friends. Dilaw pala ako. Hindi ko akalain. But that's the choice you make. When you decide to be honest, you want to say something, you accept the consequences. That's what adults do. Unfortunately, we are ruled sometimes, I'm not saying this is just in the House or it's in the House, but by people who are in dire need of adult supervision. And that's really sad. Kasi, di ba, we expect our officials, binoto natin sila because we thought that they could lead us. Ang lungkot naman,
na they think that they can do this because time is on their side. Kumbaga, okay lang, lapastanganin natin ang karapatan nitong taong to. Anyway, they have to go to court to defend their rights. It's gonna take some time, and in the meantime, i-detain natin sila. Because that's what's happening now. Hindi kami takot. Mas matalino lang kami. Also, panghabol lang po, aside from mas matalino kami, we are not Filipinos for nothing.